Salamat sa Panginoon at muli tayo po ay nagkakatipon-tipon upang mapakinggan ang kanyang banal na salita. So bago po ang lahat, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po Diyos, dakila ka at patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa maging sa aming kalagitnaan. Kaya po sa pagkakataon na ito Diyos, dalangin ko patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. So purihin pa ang Panginoon. So this morning, ang ating pong text ay matatagpuan in John chapter 10, verses 10 to 11. So yan po yung text po natin sa umagang ito, na ang sabi po niya, the thief comes only to steal and kill and destroy. So sino po yung thief na tinatawag dito? Wala pong iba kundi si Satan. Dahil ito po ang kanyang ginagawa, trabaho sa mundong ito, sa buhay mo at sa buhay ko. Ano po yung kanyang ginagawa? Sabi yan, steal, no? Nagnanakaw, kill, pumapatay, destroy, sumisira. So ito po ang trabaho po ni Satan. Actually, siya po ang may gawa nito. Ang nangyayari lamang po mga kapatid, no? Nagiging instrumento lamang po ang tao. Kaya yun po yung sitwasyon kung bakit po nagkakasala, nagkakamali ang isang tao dahil unaware po sila ay nagamit. Sino po yung gumamit? Si Diablo. So siya po yung tunay na kaaway sa mundong ito at siya ang tunay na sumisira, nagnanakaw, pumapatay sa buhay ng isang tao. Ilan na po yung sinira niya sa buhay natin. Hindi lamang po kayo, maging sa amin po na sa lahat po. Kasi yan po yung trabaho niya, yan yung kanyang ginagawa. Pero alam po ninyo, sabi doon, ituloy po natin yung John chapter 10, verse 10. Sabi niya, the thief comes only to steal and kill and destroy. Pero ang napakagandang balita mga kapatid, sabi po ng ating Panginoong Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. So ito po yung napakaganda, dumating po ang ating Panginoong Jesus. Ang pangako niya, magbibigay siya ng buhay na walang hanggan at sabi niya, and have it to the full. And verse 11, okay, sabi po doon, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So tunay po ito ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. So yun pong ating pag-uusapan sa umagang ito is that Jesus laid down His life for us. So yan po yung title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Ng ating Panginoong Jesus, inialay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Sabi doon sa verse 11 kanina, sabi ng Panginoon, di ba, I am the good shepherd. Dahil tunay po, siya po yung dakilang pastol po natin. Na tunay na ang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang Diyos na ating pinaglilingkuran, tunay po na si Jesus ay naging tao na katulad natin. Alam niya kung ano po yung buhay ng isang tao dahil nagkatawang tao siya. At naniniwala po tayo ng ating Panginoong Jesus, 100% human, at the same time, 100% God. Ganyan po ang Diyos na pinaniniwalaan natin at ang sabi ng ating Panginoong Jesus, I am a good shepherd. Yan ang sabi niya. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ang mga sheep po, ito po yung mga mananampalataya. Kaya kung ikaw kapatid, naniniwala kay Kristo, may Kristo sa buhay, ibig sabihin, ikaw ay isang tupa ni Kristo. So bilang tupa ni Kristo, may gagawin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya may pag-asa. No? Sabi natin kanina, si Satanas, marami nga siyang ginawa sa buhay natin, ginawa niya tayo masama, pero alam po ninyo mga kapatid, may pag-asa. Kaya nga dumating ang ating Panginoong
Yun po yung reason. Sabi ng ating Panginoon, iaalay ko yung aking buhay, magsasakripisyo ako para sa mga sangkatauhan na ang sino man na maniniwala sa akin, mananalig sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, iyan po mga kapatid, ang ginawa ng Panginoon. So, why the Lord Jesus Christ laid down His life for us? Bakit nga ba? Ang ating Panginoong Jesus, inialay niya ang buhay niya para sa iyo at para sa akin. Na kung tutuusin mga kapatid, sino po tayo? Sino po tayo sa mundong ito? Pero alam po ninyo, no? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon, ang nais ni Lord, maligtas ang bawat isa. Kaya sabi ko kanina, ang tanong, why the Lord Jesus Christ laid down His life unto us? Bakit nga ba? Inialay ni Kristo yung kanyang buhay. Sino po sa atin dito yung nakahanda na iaalay mo ang iyong buhay para lamang maligtas o mapatawad sa kasalanan ng isang tao? Siguro wala, di ba? Hindi natin kayang gawin. Pero alam po ninyo, hindi po nagkatubili ang ating Panginoon. Inialay niya yung kanyang buhay. Ano yung reason? So that we will receive forgiveness of our sins. Yan po yung isang rason kung bakit inialay ni Jesus ang kanyang buhay, dumanak ang kanyang banal na dugo sa cross of Calvary, na ang dugong yan po ang tumubos at nanlinis sa ating mga kasalanan. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Kailangan po ang dugo, at ang dugong yan, inialay ng ating Panginoong Jesus. Kaya alam po ninyo, may pag-asa po tayong mga nilikha. No? Tayo pong mga tao na makasalanan. No one is righteous, no not one, sabi sa salita ng Panginoon. Hindi po ninyo pwede sabihin na dahil nandyan po kayo, sinasabi ninyo na nagkasala kayo, isa kayong makasalanan. Mga kapatid, kami rin po. Ako rin po ay isang makasalanan. Dahil isinilang tayo dito sa mundong ito, that we have that sinful nature, nakatatak na po yung kasalanan. Dahil ang espiritu na nananahan sa atin nung tayo isinilang sa mundong ito ay espiritu ni Diablo. Kaya tingnan po ninyo ang mga bata, kayo pong mga may anak. Di ba ang mga magulang, hindi niya tinuturuan ang mga anak na gumawa ng masama? Pero tingnan mo ninyo ang bata. Kahit na hindi mo turuan ang bata, pag may narinig, may nakikita, no? Mamamangha ka na lamang. Nagsasalita na ng masama yung bata. Meron na siyang ginagawang hindi tama. Kaya minsan may mga magulang na nagsasabi, bakit ganyan ka? Hindi naman kita tinuruan. Kapatid, nagpapatunay lamang na ang isang tao ay makasalanan. Pero alam po ninyo, may pag-asa. Makasalanan man po tayo, no? May pag-asa. No? Dahil ang tanging pag-asa lamang ay walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga po nung tayo ay nakakilala, binuksan natin ang ating puso at hinayaan po natin na si Kristo ay manahag sa buhay natin. Naniwala tayo na makapangyarihan ang kanyang banal na dugo na dumanak sa cross of Calvary. Humingi tayo ng kasalanan sa Panginoon. So ang magiging status po natin, mapapatawad tayo ng Panginoon. Kaya kapatid, may pag-asa. Sa mata ng Diyos, hihingi po tayo ng kapatawaran, patatawarin tayo ng Panginoon. Kung sa mundo, alam natin ang sitwasyon, kasi po, may batas din po ang mundo. Kaya kinakailangan din po na ipairal ang batas sa mundo. Ang Panginoon, sino ka man, ano man ang buhay mo noon, ano man ang nakaraan mo, as long as na tunay ang pagsisisi
at humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, makakamtan po natin ang pagpapatawad na mula sa Diyos. Kaya yun po yung napakagandang balita, mga kapatid. Ito po ang dapat mapakinggan ng mga tao. Dahil may pag-asa tayo. Nagkamali man po tayo sa buhay natin, hindi po panghabang buhay na tayo ay magkakamali. Pag isasali po natin si Kristo sa buhay natin, hahayaan natin siya na siya yung maging driver ng buhay natin. Siya ang mag-aayos ng buhay natin, mga kapatid. Magiging maayos po ang darating na bukas natin. Kaya may pag-asa. Kaya, mga kapatid, huwag nating sayangin po yung pagkakataon. Dahil kung tutuusin nga po, more than 2,000 years ago na po ang nakakalipas. Nung nagsakripisyo ang ating Panginoong Jesus sa krus. Tunay na siya ay naipako sa krus. Hindi po madali yung ginawa ng ating Panginoon. Na kung saan talagang inialay na yung kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. At ang ginawang iyon ng ating Panginoong Jesus in the cross of Calvary ay makapangyarihan pa rin, mga kapatid, even right now. At sa mga darating na araw, still pa rin po na makapangyarihan ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa cross of Calvary. Na ang dugo po niya, wala pong makakahigit sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo na dumanang sa cross of Calvary. Na ang tao ay nabibigyan ng pagkakataon na kung sila ay magpapakumbaba, lalapit sa Panginoon, patatawarin sila ng Diyos. Di po ba? Gusto natin na tayo ay mapatawad ng Panginoon. Ano man po yung kasalanan natin, ano man yung ginawa natin, gusto natin. Kasi napakahirap po pag yung puso po natin ay punong-puno ng guilty. Guilty po tayo dahil sa mga bagay-bagay na ginawa. Pero alam po ninyo, mga kapatid, pwede pong tanggalin niya ng Panginoon. Pag meron po tayong totally repentant heart, ang Diyos po ay malaya. Nabibigyan po niya tayo ng chance, ng pagkakataon, upang sa ganun po ay makapamuhay po tayo ng maayos, makapamuhay po tayo, mga kapatid, na may kapayapaan sa puso at isip. Kaya may pag-asa. Kahit na nandiyan po kayo, mga kapatid, salamat kay Lord. Nabigyan po ng pagkakataon na nakakapakinig ng salita ng Diyos ang bawat isa. Dahil ito po yung susi, ito yung simula sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Sa umagang ito, napapakinggan natin na tunay nga na ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay nagpapatawad. Kaya, mga kapatid, yan po yung isang rason kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay namatay, dumanak ang kanyang dugo. In Matthew chapter 6, verses 14 to 15, sabi po niya dyan, dahil pinatawad tayo ni Lord sa ating mga kasalanan, so nararapat din po na ang bawat isa sa atin ay magpatawad. Sabi dyan, for if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Okay? So, but if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. May condition, mga kapatid. Pwede tayong patawarin ng Panginoon. Pero pag sabi yan sa salita niya, kinakailangan din po na patawarin natin ang mga taong nagkasala sa atin. So wala po tayong pagpipilian. Kaya kung sa pagkakataon na ito, mga kapatid, yung puso mo ay punong-puno ng kabigatan, yung puso mo ay nasasaktan dahil sa ginawa ng tao, nararapat din po na patawarin natin sila upang sa ganon ay totally na makamtan po natin ang pagpapatawad na galing sa Panginoon. Kaya dito makikita po natin, mga kapatid,
ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, gusto niyang ayusin ang buhay ng bawat isa. Gusto po niya na ang bawat isa po sa atin ay maging malaya. No? Malaya saan? Yung puso natin na dating nabibigatan, gumagaan siya. Kaya mga kapatid, meron pong pag-asa sa mundong ito. Dahil kung kasama natin si Kristo, isasali natin siya sa ating buhay, merong tutulong aagapay sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, ito po yung isang rason kung bakit inialay ni Jesus ang kanyang buhay, upang sa ganon, makamtan natin ang kapatawaran at malaya din po tayong magpatawad sa mga taong nasaktan natin, sa mga tao po na nanakit sa atin. Vice versa lamang po yan. Alam ko po na marami po ang pinagdaanan ng bawat isa. Kung ating titingnan, napakarami pong nangyari sa buhay ng bawat isa. Pero alam po ninyo mga kapatid, kung patuloy po na isusukon natin ang buhay natin sa Panginoon, meron po siyang gagawin. Kaya hindi po nasasayang ang ating paniniwala, pagsamba sa Panginoon. Dahil siya ang Diyos na totoo, siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na walang imposible. Kaya kapatid, salamat sa Panginoon. Dahil siya lamang po ang pag-asa sa mundong ito. Siya lamang po ang nararapat na sambahin sa mundong ito. Kaya kung noon hindi mo sinasamba ang Panginoon, hindi ka naniniwala sa Kanya, kapatid, ito na po yung tamang panahon, tamang pagkakataon, upang sa ganon ay totoong maglingkod tayo sa Kanya at makikita po natin kung ano po ang gagawin ni Lord sa buhay ng bawat isa. Dahil tunay po, hindi po pinababayaan ni Lord ang naglilingkod sa Kanya. Okay. Another reason kung bakit inialay ng Panginoong Jesus ang Kanyang buhay, so that we will receive salvation in every areas of our life. Salvation, kaligtasan. Kaligtasan po sa lahat ng aspetos ng buhay natin. Sino po sa inyo dito ang nais ng kaligtasan sa lahat ng aspetos ng buhay? Because we need salvation in every areas of our life. Huwag po ninyong sabihin mga kapatid yan, na ang gusto lang ninyong kaligtasan, yung kayo po ay makalaya. Hindi lamang po yun mga kapatid. Kailangan natin ang kaligtasan sa ang areas ng buhay. In our social life, personal life, no? And our relationship, social life, sa mga pamilya natin, para maayos ang relasyon, sa mga mahal sa buhay, sa ating mga pangangailangan. We need salvation. Kailangan po natin ang kaligtasan. At yan po ang isang rason din kung bakit inialay ni Jesus ang Kanyang buhay para ang mga mananampalataya, manalig sa Kanya, ay magkaroon po ng kaligtasan sa lahat ng aspetos ng buhay. Kailangan po natin yan. Dahil kung makakamtan po natin ang kaligtasan in every areas of our life, mga kapatid, makakapamuhay po tayo sa mundong ito na masaya, mapayapa, at dumating man ang problema, testing sa buhay, we know and we know that we can overcome it. Dahil naniniwala tayo na may Jesus na nagligtas sa buhay natin. Amen. Sabi po sa Acts chapter 4 verse 12. Okay. Sabi niya sa kanyang salita in Acts 4 verse 12. Salvation is found and no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So nagpapatunay lamang po na ang kaligtasan ay makakamtan lamang, matatagpuan lamang po, tanging kay Jesus lamang.
Tanging kay Jesus lamang po. Dahil siya po ang tunay na anak ng Diyos, na inialay ng Diyos Ama ang kanyang anak. Di ba sabi doon sa Heart of the Bible, o dapat po memorize na po natin, yung John chapter 3 verse 16. No, memorize dapat po natin ang sabi doon, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ito po yung heart of the Bible, mga kapatid. No? Nandun po sana, i-memorize natin ang John chapter 3 verse 16. I-meditate po natin. Nandun na isipin natin na tunay po ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kaya kapatid, kung sinasabi mo sa buhay mo na walang nagmamahal sa iyo, meron po, nandyan po ang Panginoong Jesus na tunay na siya po ay tunay na nagmamahal at tunay po na pinapahalagahan ka, kapatid. Kaya mahalaga ka sa mundong ito. Kung may Jesus na naghahari sa buhay, mahalaga po tayo. Meron po tayong value sa mundong ito, mga kapatid. Dahil alam natin na ang buhay natin ay hawak ng Panginoon. Dahil tunay po, walang magagawa ang tao pag walang Jesus na naghahari sa kanyang buhay. John 14 verse 6. Sabi po ulit doon sa John chapter 14 verse 6, as our supporting verse, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Siya po yung daan, katotohanan at ang buhay. Wala na pong iba na makakarating sa Diyos Ama kundi tanging si Jesus. Baka sabihin ninyo, paano yung mga devoted naman sa kanilang relihiyon? Makakarating ba sila sa Diyos Ama? Kapatid, hindi po natin pag-uusapan ang relihiyon. Dahil wala pong relihiyon na nakakapagligtas sa isang tao. Kundi ang tanging nakakapagligtas lamang po ay yung pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Paano po tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos? Of course, ang daan, walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Kaya sabi niya doon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya mga kapatid, no, napakainam po kung bawat isa sa atin ay tunay na hayaan si Kristo na maghari sa buhay natin. Sabi niya ulit doon sa John chapter 10 verse 9. Okay. In John chapter 10 verse 9, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. So, nagpapatunay lamang po na tunay si Jesus lamang po at ang sino man na may Jesus sa kanyang buhay. Kapatid, sabi that He will come in and go out and find pasture. Ibig sabihin, magiging maayos, masagana ang kanyang buhay. Dahil alam niya, meron man siyang pangangailangan sa mundo ito, there is someone who will provide ng kanyang mga pangangailangan. Alam ko po sa umagang ito, marami po tayong pangangailangan, isang marami pong kahilingan ng puso ng bawat isa. Kung tayo lamang po, wala tayong magagawa, wala kang magagawa kapatid, wala akong magagawa. Pero kung ito po ay pagkakatiwala natin sa ating Panginoong Jesus, meron siyang magagawa. Dahil tunay po ang pangako ng Panginoon. Dahil ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, ito po ay mabisa, mga kapatid. Ito po ay powerful, makapangyarihan. Na kung ito po, maniniwala tayo at mamumunga ang salita ng Diyos sa buhay natin, ipapakita natin, hindi lamang po tayo tagapakinig, kundi tagagawa din ng kanyang banal na salita. Kapatid, mababago po ang buhay natin. Makakamtan natin ang pagpapala. Mararamdaman
kilos ng Diyos sa buhay. Kaya mga kapatid, no? Panahon na po para ang buhay po natin ay ialay sa Panginoon. Dahil nauna na pong nag-alay ang Diyos ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Sabi doon sa 1 John 3:16, ito po yung last verse po natin. As our conclusion na rin po, in 1 John 3:16, sabi diyan, "This is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters." So, ibig sabihin, dahil ang Diyos, si Jesus, nauna na po, na inialay niya ang kanyang buhay dahil nga sa dakilang pagmamahal niya para sa iyo at para sa akin. So, ano naman din po yung dapat din po natin gawin, sabi diyan, "And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters." So, ibig sabihin mga kapatid, kung noon ang buhay natin, sarili lamang po natin yung iniintindi natin, wala tayong pakialam sa mundo, wala tayong pakialam sa ating kapaligiran, pero ngayon, dahil may Kristo sa buhay, may pagbabago. Ipinapakita na natin ngayon na mayroong pagmamahal sa puso. Kaya mga kapatid, ito po yung dapat, yung puso po natin punuin ng pagmamahal. Huwag pong lagyan ng basura. Ano yung mga basura? Palagi po natin sinasabi, sama ng loob, galit, mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon na inilalagay sa puso, mga basura yan na kinakailangang tanggalin. Na ang dapat mapuno yung puso po natin ng pagmamahal. Dahil kung punong-puno po ng pagmamahal ang puso, ang pagmamahal na yan, kapatid, ang magiging susi. Upang sa ganoon, no? Ayan, imbis na magagalit ka, kalmado lamang. Bakit? Kasi may pagmamahal na sa puso. At hindi mo na ginagawa ng masama ang kapwa mo. Kaya dapat mga kapatid, diyan po, naggagabayan po, nagtutulungan po ang bawat isa. Nagmamahalan po ang bawat isa. May pagkakamali man, may pagkukulang man niyang katabi mo right now, huwag ka dapat magalit. Pagpasensyahan mo siya. Dahil maging ikaw din kapatid, may pagkukulang din isang wala pong perfecto sa atin. Kundi panahon na po para ang bawat isa ay magmahalan, magkaisa, ipakita po natin na tunay po na ang salita ng Diyos na ating napapakinggan ay namumunga sa buhay po natin. Nagtutulungan. Dapat alam po natin ang nangyayari sa bawat isa. Kung meron siyang dumarating yung kanyang hearing, nandun po sana na nananalangin tayo sa Panginoon. No? Nandun po sana na masaya tayo. Na kung yung kapatid natin ay nagiging maayos yung kanyang sitwasyon. Dahil alam po ninyo, kung patuloy po na kayo nagmamahalan, nagtutulungan, at isinasapuso, isinasagawa ang salita ng Diyos na inyong napapakinggan, kapatid, makakamtan po ninyo ang naisin ng inyong puso. Dahil pag nakuha po natin ang favor na galak ang Diyos sa buhay natin, kapatid, pagpapala ang darating sa buhay. Kaya mga kapatid, huwag po natin kalilimutan na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, si Jesus na pinaniniwalaan natin, ay pwede po niyang baguhin ang takbo ng buhay natin. Kaya manatili po tayo, maglingkod po tayo sa Kanya, ipagkatiwala po natin lahat-lahat sa Kanya, at makikita po natin may gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. So yan po nagtatapos, yan po ating mensahe. Samahan po muna ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po Diyos, dakilang ka at makapangyarihan. Salamat Panginoon dahil inialay mo ang iyong buhay sa bawat isa. Panginoon, dalangin po God sa aking mga kapatid. Lord, bigyan mo po sila ng pagkakataon, Panginoon. Lord, tulungan mo po
sila, ano man po yung desire ng kanilang puso, O God. Nandyan po, Panginoon, na Ikaw ang kumilos. Ikaw, Panginoon, ang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon. Patuloy na palaguin, patatagin sila sa kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo, na patuloy na magkaroon sila ng desire, O God, na hanapin ka, saliksikin ka, Panginoon, at paglingkuran ka ng buong puso't katapatan. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.